Kausapin Mhm. lang natin si Ginoong Fernando Hicap, ang chairperson po ng grupong Pamalakaya dahil sa ito na po inaprubahan na yung importasyon ng isda. Iba-iba ho ito mga kapatid ha. Kasama pala dito ang pusit. Kasama pala Pusit. pusit dito no. 25,000 metric tons of frozen fish and aquatic products. Ito daw po mga kapatid ay para ho na naman, oo po, unahan na natin yung supply para po hindi tumaas ang presyo o inflation na naman po ang dahilan dito. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Fernando Hicap, sir. Ay, magandang umaga, Steve, no? Sa inyong taga-subaybay, magandang Oo. umaga po. Good morning. Anong basa nyo dito? Anong tingin nyo po dito? Anong inyong masasabi dito? 25,000 metric tons para ho pa unahan na natin yung expected daw po na kakapusan sa supply, Ka-Ferdy. Hindi po katanggap-tanggap. Ano yun? Itong dagdag na importation na naman. At the same time, karanasan na natin sa napakadagal ng panahon, 1998 pa, no? Itong ganitong import liberalization ng ating bansa, lumalaki yung bulyo, no? Ang ini-import natin. Pero hindi po siya re-resulta ng pagbaba ng presyo ng isda. Ang katunayan, ngayong October ay pumasok na yung unang inaprubahan, no? Last April, ng Department of Agriculture na 30,000 metric tonelada dahil yung sa pagpapatupad ng position. Pero ngayong November, ay ayon mismo sa kanila, sa monitoring ng DE, umabot ng 240 to 320 ang kilo ng galunggong. At yung mackerel ay 260 to 400 pesos ang kilo. Kaya malinaw, no? Na kahit bumabaha ang imported na isda sa ating bayan, ay hindi siya nagresulta ng pagbaba ng presyo sa merkado. At hindi katanggap-tanggap dahil sabi nila kung ang batayan ay dahil doon sa inflation, dahil nga doon sa pagtaas, no, ng bilihin, wala siyang kaugnayan. Lalo pa kung ang sinasabi nila o ng statement nila ang nalugi sa atin at hindi nahuli ng panahon, no, nasunod-sunod na bagyo noong Christine and Leon, sabi nila nasa 1,700 kilo ang tonelada lamang. At yung sumunod na bagyo na Nican Opel ay nasa 17 metric tonelada. Tapos ang announcement nila ay mag-import ng 3,000 metric tonelada. Napakalayo, no? Doon sa estimated nila na hindi mawala sa nagtalang. Hindi naman nawawala yun. Pag nakabalik yung mga mangisda, nakapangisda, mahuhuli rin yun. Tapos ngayon, no? Dagdag na 25,000. At ang dinadahilan dahil yun sa maunahan natin inflation. Wala po itong kaugnayan sa inflation. Ito ay malinaw na pakinabang, no? Ng mga importer na binibigyan ng import permit ng DE. At hindi kami nagkakamali, no? Noong unang pag-upo ni Secretary Q. Laurel, diyan sa DE ay malinaw na ang naagam-agam namin na mag-ibabaw ang interest ng mga katulad ng kapitalista na exporter at importer ng ating isda at hindi tayo nagkamali. Itong palaki ng palaki, taon-taon, ng ating ini-import kasi kumikita sila rito. Opo, pero hindi ba maitatanggi din natin sa inyong grupo po, Ka-Ferdy, na because of the closed fishing season and then effect nitong mga huling bagyo na yung pong ating production ng local fish natin kakapusin? Sa amin, hindi po Kasi hindi po nawawala yung isda. Kung hindi man tayo nakapalaot dahil yung masamang panahon, pero pag nakapalaot na tayo, no, ay mahuhuli natin. Yung pagsusunod sa amin, ang pinaka-difficult talaga sa amin, hindi na kami malayang nakakapangisda yung mga municipal fishers, no? Bagamat na dapat hindi ka kasama doon sa cruise season. Dapat tuloy-tuloy yun dahil sa ating pang-araw-araw na kabuhayan natin. Pero ang mabigat ng problema, yung mga restriction sa amin. Dahil sa mga municipal ordinance ng bawat local government, kapag hindi ka registrado doon sa kanilang municipal fishing ground, bawal ka na. For example, pinakalimbawa, dito sa Manila, halos 80% na nawala yung production niya dahil sa bigong reclamation. Pero nagpapatupad ng municipal ordinance ang Parañaque. Kaya yung Parañaque po, isa rin sa kayamang pangisda ng Manila kasi dito pa yung merong mga bakawanan at mga seagrasses at nandiyan yung mga tahungan. Diyan tumitira yung iba't ibang klase ng isda. Pero ngayon,
pag yung mga taga Cavite pumasok dyan, huli nila. Kaya restriction. Kaya yung mga liit naman natin, kung saan sila rehistradong municipal, doon na lang sila. Ganun po. No? Kaya lalaan, yung mga commercial ay malaya na papasok. Within the municipal fishing ground, yung may-ari ng commercial fishing, local government unit. Opo. Sige po. So salamat po na marami sa inyo pong panig dito po sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, Ka Ferdy. Thank you po. Okay, Fernan. Opo, salamat. Salamat po. Opo, salamat. Si Ginoong Fernando Hicap ng grupong Pamalakaya